Yo, what's up? So today, re-review natin itong 2022 Kawasaki Z900 RS. So ito, almost more than 1 month na sa akin. So, gawa na natin ang review. So this bike is a retro looking big bike. So kung mahihilig kayo sa mga classic vibes, classic looks na motor na may modern technology or modern engine, ito na yon. So first sa looks, design and looks. So itong Z9 is based on the 1972 Kawasaki Z1. Ipapakita ko sa inyo yung itsura nung dating Z1. So dun siya base, itong Z900 RS. Very retro yung design. So sa design, di mo talaga ma-deny na pag classic looks talaga, kakaiba talaga yung looks niya, no? Iba talaga yung dating para sa akin, kasi mahilig talaga ako sa classics. So yung design niya very classic, meron siyang round headlight. Yung tank niya very classic din, parang teardrop design ba tawag dito, very round din. Tapos yung analog gauges niya, 2 analog gauges na very classic din, bilog na bilog. Side mirror, bilog na bilog din. So very classic talaga yung looks niya. So for me, pasok na pasok yung design niya sa base sa gusto kong looks. Kahit classic looks siya, yung performance niya is very modern pa din. So kung gusto mo ng old school looks na walang old school problems, so perfect talaga to na basahin. So next is yung engine and performance. So under the tank, meron tong 948cc inline 4. So ito talaga yung boom yung tunog. So kahit old school look siya, talagang yung performance ng engine niya very modern. And yung platform is same sa Z9 na standard version. Lipad talaga tayo. Pangit pala tong jacket na to. So kahit classic look siya, hindi ka mabibitin sa performance kasi malakas talaga. 948cc, meron siyang 111 horsepower. So tapos ang tuning niya is around low range to mid range. So very torquey. So maganda siya sa traffic, sa pang overtake, tsaka lalo na syempre sa expressway, kayang-kaya niya i-maintain yung speed. So ang next is ride and handling. So nadala ko na siya sa DRT. So na-try ko na siya sa mga corners. So pagdating sa handling, very solid. Hindi siya sobrang aggressive pero very confident ka sa mga corners kasi kayang-kaya niya. Yung suspension naman niya, para sa akin walang buot. Very comfortable. Pwede siya pang daily use. Lalo na sa mga traffic like EDSA, very manageable siya. Siya nakakangalay kasi upright siya. So ang fuel consumption nga pala nito, nasa around 15 to 18 kilometers per liter, depende sa riding style nyo. So pagdating sa tech and features, kahit retro ang itsura, meron pa rin siyang modern tech. So meron siyang ABS, meron siyang traction control, sleeper clutch, and meron siyang TFT display na maliit, very cute. So hindi siya overloaded sa electronics pero nandun lahat ng kailangan mo talaga. So for comfort, very comfortable, upright riding position, relax ang handlebar at comfortable ang seat kasi malawak yung seat niya, tapos very malambot din. So very good siya sa rider, pati sa pillion, sa OBR, very comfortable din. So dito tayo sa drive and dine. So kakain lang tayo sa JT's Manukan. Favorite ko to eh. Talagang dinadayo namin to, itong JT's na to. Mga may hilig sa inasal dyan. So ipapakita ko yung riding style na very upright. So ito, upright position. Ako nga pala is 5'5", so pag parehong pa nakababa, medyo tiptoe, pero comfortable tiptoe naman.
Tapos kung makikita nyo yung sitting position, very upright dito. Yan na, very upright. Hindi ka nakayuko, nakatayo ka. Ang cons lang nito is salong-salo mo yung hangin sa dibdib mo. Pati yung angkas, very comfortable lang din kasi hindi kayo nakayuko pareho. Kung paano kayo normal na umupo lang, ganun lang. Tapos malambot din yung upuan niya. So pros and cons para sa akin, ang pros, syempre yung design niya dahil retro design. So ako nagumpisa ako sa mga classic bikes talaga. So nagumpisa ako sa Rusi Classic 250, XSR 155, tapos nagkaroon ako ng dalawang Royal Enfield na Classic and Continental 650, tapos itong Z900. So medyo nabitin na ako sa Royal Enfield kaya naghanap na ako ng mas mabilis na motor. So yung engine niya very smooth and powerful, tapos comfortable talaga siya pang daily. Tapos syempre expressway legal, pwede mo siya ipasok sa NLEX, Express Skyway, SLEX. Tapos yung feel niya very premium talaga, hindi siya tinipid. Ang cons niya is medyo mahal siya for its price, 650,000. For me, sobrang dami ng option for 650,000 na may mga auto blip, quick shifter, and cruise control. Pero kung mahilig ka sa classic, di naman mahalaga sa iyo yun. Ang mahalaga talaga is yung looks, mukhang classic looks. Medyo CB400 nga rin yung looks niya, so kaya very retro. Cons pa, syempre yung tech, wala siya masyadong tech pero hindi siya ganun kahalaga sa akin. Tapos yung wind protection, so wala siyang wind protection kasi nga upright position ka, so wala ka dito. Pero honestly, kung gusto mo yung ganitong style, hindi ganun kahalaga yung mga cons niya na based on sa mga tech. So kung naghahanap ka ng retro big bike na usable sa Pilipinas, itong 2022 Kawasaki Z900 RS is very perfect talaga sa iyo. So hindi lang siya pang forma, pang ride talaga, pang short ride, long ride, mabilisan, mabagalan, kayang-kaya na. So kung nagustuhan nyo tong video na to, kita-kits tayo sa next video. So ride safe! Picture, pa tayo pang thumbnail.